Babaw mo na. Sa isang malayo at sentinelyo na tinatawag na Bulandia, may isang batang lalaki na nagngangalang Elmo na kilala sa buong bayan dahil sa kanyang pag-ayaw sa gulay. Kahit anong pilit ng kanyang ina, ay hindi talaga siya kumakain ng kahit anong berde pagkain. Elmo, gumising ka na. Opo, inay, baba mo na. Pagbago ni Elmo, nagtungo ka nito sa kanilang kapatid niya. Maupo at kumain ka na, mahuhuli ka na sa iyong klase. Habang kumakain ang mag-ina, napansin ng nanay ni Elmo na hindi nito ginagalaw ang mga gulay sa kaniyang plato. Elmo, bakit hindi mo naman kinakain ang gulay sa iyong plato? Alam mo bang masustansya ang mga gulay at nakakatulong ito para lumusog at lumakas ang iyong katawan? Nakakatakot at nakakadili po kasi ang itsura ng mga gulay na iyan. Matapos kumain ng umagahan, naghanda na si Elmo para sa kaniyang pagpasok. Habang papunta si Elmo sa kanilang paaralan, makasalubong niya ang kanyang kaibigan na sila Kevin at Seth. Habang naglalakad ang magkakaibigan, nagkwentuhan sila tungkol sa kung ano ang kanilang inalmusal bago sila pumasok sa kanilang paaralan. Naunang magkwento si Joy. Alam niyo ba, napakasarap ng almusal ko kung ganyan. Oo, talaga? Ano naman ang almusal mo at nasabi mo masarap? Meron kasing itlog, carrots, at saging sa aking plato. Napakasarap ng mga iyon. At hindi lang sila masarap. Nakakatulong din sila para may sila at matalino ako. Wala yan, sa almusal ko kanina. Meron akong gatas, tinapay, patatas, ubas at masanas. Kasi sabi ng aking nanay, makakatulong ito upang lumakas at sumigla ako. Walang-wala yung almusal nyo sa inalmusal ko kanina. Pinagluto ako ng tunay, ng pritong manok, hotdog at longganisa. Na talaga naman napakasarap. Elmo, napansin ko na parang palagi ganyan ulam mo. Alam mo ba, sabi ng inay ko, hindi masustansya ang mga pagkain ngayon. Nakarating na ang magkakaibigan sa kanilang paaralan. Sa loob ng paaralan,
Magandang araw, teacher! Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang kahalagahan ng gulay at prutas sa ating kalusugan. Bago tayo magsimula mga bata, maaari ba kayong magbigay ng halimbawa ng gulay at prutas? Papa, teacher! Kalabasa, karos, talong, mangga, sibuyas. Mahusay mga bata. Alam niyo ba ang pagkain ng gulay at prutas ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang vitamina at mineral at nakakatulong upang maiwasan natin ang maraming uri ng mga sakit. Habang nasigla ang lahat na nakikilamok sa talakayan, sa Elmo naman ay naglalaan lamang sa isang tanong. Mapapansin ito ng guro at lalaganda. Elmo, bakit tila hindi ka nakikiisa sa ating talakayan ngayon? Hindi po kasi ako interesado sa gulay at prutas. Matapos ang talakayan, kinahapunan, sabay-sabay na umuwi ang tatlong magkakaibigan na sina Elmo, Kevin at Luke. Matapos kumain ng gabihan, dali-dali pumasok si Elmo sa kanyang kwarto upang magpahinga. Pagbukas ni Elmo ng pintuan ng kanyang kwarto, ay bumungad agad dito ang napakagandang palasyo na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Sa pagmamahal ni Elmo sa paraiso na ito ay hindi niya mapigilan na maglaro at maglibot-sibot sa napakagandang tanaw. Subalit, napatigil si Elmo dahil may nakita siyang naglalakad mula sa malayo patungo sa kanya. Laking gulat ni Elmo nang makita niya na ang naglalakad na iyon ay isang kalabasa na kasing laki niya. Pagkamangha ang takot ang kanyang nararamdaman habang papalapit ang malaking kalabasa. Nang makarating ang kalabasa sa kinaroroonan ni Elmo, masaya nitong sinabi. Maligayang pagdating sa aming kaharian, Elmo. Matagal na namin hinihintay ang pagdating mo. Nagsasalita ng kalabasa! Huwag kang matakot sa nakikita na rinig mo, Elmo. Marami pang gulay at prutas ang nagsasalita at naglalakad din tulad ko. Narito ako upang gabayan ka patungo sa aming hari at rey. Nagsimula nang maglakad ang kalabasa patungo sa kaharian. Subalit si Elmo ay nagdadalawang isip na sumunod dahil sa hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Napansin ito ng kalabasa kaya sinabi niya. Elmo, huwag kang matakot na ang nakikita ko ay walang intensyon na saktan ka. Halina at hinihintay na tayo sa kaharian. Walang imig si Elmo na sumunod sa kalabasa. Matapos ang mahabang paglalakbay ay nakarating na sila sa palasyo na kung saan naghihintay ang haring talong at ang rey ng mangga. Mahal na hari at reyna, narito na po ang ating bisita. Maligayang pagdating sa kaharian ng Elmo. Sa aming kaharian, bawat pagkain ay may kahalagahan at bawat halaman ay may kakayahan na turuan tayo ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Bago ka makalabas sa Eden at muling magbalik sa iyong tunay na mundo, kailangan mong harapin ang tatlong pagsubok. Kailangan lang niyang may pasa ang isa sa tatlong hamon ni Haring Talong upang makalabas at makabalik sa kanyang tunay na mundo. Kapag hindi niya ito napagtagumpayan, mananatili siya sa lugar na ito kasama ang gulay at prutas sa matagal na panahon. Makinig ka, Elmo, upang makabalik ka sa iyong tunay na mundo. May mga pagsubok ang pagdadaanan at ang magtuturo sa iyo sa kada hamon mong haharapin ay naghihintay sa iyo sa labas ng kastan. Aking tanong, maaari ko bang malaman kung ano ang aking kakaharaping hamon?
Malalaman mo ang harapin mong hamon sa tamang panahon. Humayo ka, Elmo. Ang unang hamon ay naghihintay sa iyo sa labas ng kastilyo. Agad na lumabas si Elmo ng kastilyo kahit nakakaramdam ito ng takot. Nang makalabas siya sa kastilyo, nakita niya ang kalabasa na nagsilbo sa kanya mula pa sa umpisa na dumating siya sa palasyo. Habang naglalakad si Elmo at ang kalabasa, sumbat ng kalabasa. Elmo, andito na tayo sa lugar kung saan gaganapin ang una mong hamon. Agad na kinabahan ang bata. Hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman dahil ito'y nakatakot sa maaaring mangyari sa kanya. Agad na nagsalita ang kalabasa. Elmo, dito mangyari ang una mong hamon. Ang gagawin mo lang ay huwag na huwag mong kakainin ang iyong makikita sa loob ng kabuuan at dito. Agad na iniwan ni kalabasa si Elmo sa kawalan. Ang hindi alam ng bata, ang naghihintay sa kanyang mga pagkain doon ay ang mga paborito niya tulad ng tusino, manok, baboy at iba pang masarap na pagkain. Sa ilang sandali lamang nananatili ang bata, hindi niya mapigilang mamangha at kainin ang mga gulay, ang mga pagkain na kahain doon. Wow! Ang sarap naman ng mga pagkain nito. Sa loob ng 3 minuto na ibinigay ng kalabasa, ang tanging ginawa lamang ni Elmo ay kainin ang mga gusto niyang kainin sa loob ng 3 minuto na iyon. Pagkalipas ng ilang sandali, agad na binitawan sa kanyang likuran ang kainang mangga. Kinausap niya si Elmo at pinalalahanan tungkol sa naging hamon nito, na tila nalilimutan ng bata na may sinaharap siyang. Anong nangyari sa unang mong hamon, Elmo? Nalimutan mo na ba ito ay isang pagsubok? O nagpadala ka sa iyong mga nakikita at hindi mo napigilan ang iyong sarili? Pagpusayan mo pa, Elmo. Sa susunod kong pagsubok, kung ayaw mo manatili sa lugar na ito at kung gusto mo pa makita ang iyong mahal na magulang. Ang reyna ay biglang nawala sa isang kisap mata ni Elmo. Doon napagtanto ng bata na hindi dapat niya kinain ang kanyang mga nakikita. Naisip ng bata na kapag hindi niya nalampasan ang mga pagsubok ay hindi na niya makikita ang kanyang ina. Biglang dumating ang kalabasa at agad na dinala si Elmo sa kanyang pangalawang pagsubok. Ngayon naman, ang mangyayari sa pagsubok na ito ay kakainin ko lamang ang mga pagkain na inihanda ko sa iyo. Ito ay kabaligtaran ng unang naging pagsubok. Nalaman ko sa hari na hindi ka kumakain ng gulay at prutas sa iyong mundo. Kaya naman, malaki ang magiging papel ng mga prutas at gulay sa mga pagsubok mo. Dali-dali ang dinala ng kalabasa ang platong may lamang gulay at prutas sa harap ng bata. Ang gagawin mo lamang sa nakita mong mga nakapatong sa pinggan ay ubusin ito sa loob ng 2 minuto. Biglang umalis ang kalabasa. Sinubukan ni Elmo na kumagat ng gulay at prutas ngunit hindi niya talaga ito kaya. Pagkatapos ng ibinigay na oras ng kalabasa ay hindi pa rin niya naubos ang nasa pinggan. Sa pangalawang hamon ng bata ay hindi niya ito napagtagumpayan dahil sa sobrang pag-ayaw nito sa gulay at prutas. Biglang lumabas si Haring Talong sa harapan ni Elmo. Elmo, ang pagkain ng gulay at prutas ay hindi nakakasama sa ating katawan. Subalit, ito ay nakakatulong. Huwag kang matakot na kumain ng gulay at mga prutas na nakahain sa iyong harapan. Ang simpleng pagkain ng sustansyang pagkain ay hindi napakahirap. Ang mahirap ay pagkain ng kung ano-ano na hindi naman nakakatulong sa iyo. Kaya naman, sa huli mong pagsubok, naharapin ay sana mapagtagumpayan mo ito dahil may naghihintay sa iyo sa kabilang banda. Dahil sa mga sinabi ng Haring Talong, agad na natauhan si Elmo at nagkaroon ng lakas upang harapin ang huling pagsubok na pagdadaan. Elmo, ang huli mong hamon para sa iyo, kailangan matanggap mo ang mga gulay at prutas, kaya naman kailangan mong makilahok sa gaganaping selebrasyon kung saan itipon-tipon at ibang uri ng prutas at gulay. Kapag nagawa mo ito, hayaan na kitang makabalik sa iyong tunay na mundo. Sa araw ng kapiyastahan, noong una, nag-aalangan si Elmo na dumalo sa piyesta ng gulay at prutas, pero habang nakikita niya na masasayang nagsasayawan
Nung una pong dating ko dito, natakot po talaga ako. Dahil ayaw ko po kasi talaga sa mga gulay at prutas. Pero habang nagtatagal ako dito, natututunan ko hindi na matakot sa mga gulay at prutas. Tama yan, Elmo. Kailangan mong maunawaan na ang kahalagaan ng gulay at prutas ay mahalaga. Masayang nakilahok si Elmo sa mga gulay at prutas. Kinaumagahan, pinatawag muli ng haring kalong si Elmo. Elmo, pinatawag kita ngayon para sabihin sa iyo na nagtagumpay ka sa lahat ng aking hingin. Kaya maaari ka nang bumalik sa iyong tunay na mundo. Masayang masaya si Elmo sa kanyang narinig. Elmo, naway hindi mo makalimutan ang aral na iyong natutunan dito sa aming mundo. May biglang bilang na kumuha kay Elmo. Kinaumagahan, nagising si Elmo sa kanyang kaibigan at parang nagpapakasiya na totoo ang lahat ng mga nakita at naranasan niya sa kanyang paligid. Elmo, gumising ka na. Bumangon si Elmo at nagtungo sa kanilang kusina. Napansin ng nanay ni Elmo na parang wala sa sarili ang anak. Elmo, may problema ba? Wala naman po, inay. Meron lang po kasi ako na panaginipan. Nagkwento si Elmo sa kanyang nanay tungkol sa kanyang panaginip. Simula ng araw na iyon, napansin ng nanay ni Elmo na kumakain na siya ng gulay at prutas. Laking tuwa ng kanyang ina. At dito nagtatapos ang kwento ng batang si Elmo na hindi kumakain ng gulay at